So, nawala ang video. So, yun nga, sabi ko sa asawa ko, sabi ko, um, tawagan mo nga yung ambulance kasi parang sabi ko, papatid ako sa ospital kasi nga, sobrang sakit na hindi ko maintindihan na as in talaga yung nanginginig ako ng, alam mo yung nagsishake talaga ng ganun. Yung buong katawan ko nagsishake ng ganun. Ganun talaga ba yung ganun yung pag-shake ko. Tapos sabi ng asawa ko, hindi naman yan natakot yung asawa ko kasi parang meron na akong na-experience dati nung nangyari nga to. Tapos sabi niya, ihatid na lang kita sa ospital. Kaso lang, inisip ko, ihatid ako sa ospital ng asawa ko. Punta ko ng emergency. Ano nila ako doon. Pagkadating doon, parang kasi parang ang system ngayon ng hospital dito is parang iba daw, yung iba yung mga nakaraan kaysa sa ngayon dahil nga sa immigration na problema ngayon. So yun, sabi ko, naisip ko, kung iangatin niya ako, mag-wait na naman ako nung nakaraan na unang punta ko ng hospital bago ako na-admit. Nag-wait ako ng mga 8 hours bago ako na tingnan ng doktor, kanon. So, yun, sabi ko kung ihatid niya ako doon, baka matagalan ako alam mo yan. So, ang ginawa ko, sabi ko tawagan mo na lang yung ambulance. So, yun, tinawagan ng asawa yung ambulance. Tapos pagkatawag niya, sabi ng ambulance, may 1 oras, 2 oras daw bago sila punta May malapit dito na sa amin na ambulance, yung parang nila ba yung office, parang ganun. So, meron dito malapit sa amin, mga 1 to 2 minutes away lang drive. So, sabi ng ambulance, na tinanong niya asawa ko, ano ba, kamusta, humihinga ba siya, ganito, ganyan. Yung problema ko, yung nanginig ako, tapos parang, basta hindi ko maintindihan, ang sakit-sakit ng tiyan ko, tapos, sabi ng ambulance, 1 to 2 hours pa. Tapos, sabi ng ambulance, pag lumala yung problema, tawagan mo kami ulit. So, yun. Sabi so, lumipas ng mga 1 oras, tapos, yun, kausap ko yung aking bayaw, ganito ganyan, nangyari, ganito ganyan. Tapos sabi niya, hatid kita sa ospital. Sabi niya gano'n. Sabi ko, wag na, mag-antay na ako ng ambulance. Sabi niya gano'n. Tapos, yun, mga after 1 hour, tinawagan ulit ang asawa ko yung kasi nga, parang iba na talaga yung pakiramdam ko na hindi ko maintindihan. So, parang lumala na ba? Kasi sabi nila pag lumala. Sabi yung parang nagpapalpitate na ako na ano ka naman ano tawag doon? Alam ko naman kung ano nangyari sa paligid ko nung time na yun. Tapos, tinawagan ulit ng asawa ko yung ambulance. After 1 hour, yung tinawagan niya ulit. Kasi sabi yung 2 hours ako magantay. So, tumawag siya. Tapos, pagkatawag niya ng second time, maya-maya mga after 10 minutes or 20 minutes, pumunta na yung ambulance dito. Tapos, 2 nurse na lalaki. Yung isa may edad na, tapos yung isa siguro mga mas bata sa akin ng siguro mga 30, siguro yung mga 20, ganun. Mas bata pa. Tapos yun, interview ako, ganito, ganyan. Tapos, sabi niya, naka-ready ka na ba ng Nag-ready na ako ng mga gamit ko bago pa sila dumating. Tapos, nag-bihis na din ako. Kasi nakapajama na ako, matutulog na nga. Tapos, so yun, sinakay nila ako sa ambulance. Ang lakad ako papunta doon, tapos nilakay ko sa stretcher. Tapos, yun, pinasok na sa loob ng van ng ambulance. Kami lang, iniwan dito yung tapos yung anak ko pa nga umiyak kasi nga, tawag doon, nakita niya ako na sumakay, sabi niya, mami. So, ninabol kami hanggang sa ambulance, sumakit siya sa ambulance. Tapos yun, niyak, kinuha ng daddy niya, buti na lang isa tulog, yung bunso. Tapos yun, malis na kami, pero tumigil muna kami dyan sa parang highway, kasi yung nurse is nilagyan niya ako ng para sa IV ba, para sa pain, para mabigyan ako ng pain killer, ganon. So, tumigil muna kami dyan. Mga na yun, mga, na ba yun? Kasi 9:25 kami ng gabi umalis papuntang hospital. So, mabilis na ang biyahe kasi malapit na naman ng hospital dito. Tapos pagdating namin sa hospital, so maraming mga pasyente doon, dinala din ng mga ambulance, kasi mga ambulance na sasakyan, tapos mga pasyente nasa stretcher, yung sa ng ambulance. So kami sa section na yun lang ang mga pasyente na dinala ng mga ambulance. So yun, maya-maya, naantay siguro ako mga 15 to 20 minutes, yung pinasok na ako sa isang room na
nakalagay fast track. Yung close yun. Kasi sa emergency, merong mga section na para sa mga bata, para sa mga yung hindi talaga na ano ng mga sakit. Tapos meron ng mga para sa mga, alam mo yun, yung grabe talaga. So, yun. So, ako sa ibang room naman ako. So, yun. Naisip ko, siguro kung dinala ko ng asawa ko, doon pa din ako sa emergency, hindi pa rin ako natingnan ng doktor. So, buti na lang ambulance kasi sabi ko, ambulance na magdadala sa akin. So, yun, dinala ko ang ambulance. So, mabuti na lang talaga. So, yun, natingnan ako ng nurse na si Kaso, ganito ganyan, yun nga sa video ko. So, yun ang kwento bakit ako dinala sa hospital mga time na yun kasi sobrang sakit ng tiyan ko. Tapos yun sinabi nagstay lang ako sa hospital so gabi pumunta ako mga 9:25. Malis kami ng bahay mga 9:25. Tapos kinabukasan ng gabi mga 7 or 8. Yun, umuwi naman ako sa bahay. So parang nagstay lang ako doon ng 1 day and 1 night, ganun. Ito pang nakakatawa kasi pinauwi na ako, binigyan na ako ng gamot ko. May inumin ko para sa pag-uwi ko ng bahay. Ano nangyari, pinauwi ako, wala akong discharge paper kasi sabi, isend na lang daw sa email na lang daw sa GP ko, hindi binigay sa akin yung papel. Alam yung discharge paper na pag lumabas ko ng hospital, binigay sa inyo na na papel yung sa akin, hindi binigay kasi nga, siguro busy, ganun. Yun, inintindi ko na lang kasi sabi nila, isend na lang daw sa GP ko, i-email na lang daw nila. So, pagka after 2 days, nagbook ako ng appointment sa GP ko para i-discuss nga yung doon sa discharge paper ko kasi wala akong discharge paper na mabasa kung ano ba nangyari doon, ganito, ganyan, mga blood test ko, wala. So, pumunta ko ng GP ko. Sabi ng GP ko, wala, hindi daw nabigay, hindi na send yung referral. Yung discharge paper na galing hospital. So, nangyari, sabi ng GP ko, i-follow up na lang daw niya kung ano nangyayari, bakit hindi pa niya nakuha yung discharge paper ko nung nagaling sa hospital. So, yun ang Usually yan, pag lalabas ka ng hospital, kahit na nanganak ako, na-hospital yung anak ko, na-hospital ako, binibigyan talaga ako ng discharge paper. Pero nung time na to, wala silang binigay sa akin na discharge paper. So, yun. Follow up ko na lang din sa akin GP kung ano na nangyayari.